everyone. Hope you're all doing okay. So, I had my surgery this morning, and it's 11 p.m. So I'm trying to be quiet. So everything went well. Hello guys. Nakakailang kasi yung sa labas. Naririnig nila ako. Anyway, so ganito yung setup dito. Nakakatawa kasi teka, flip ko yung camera. So, ayan, sorry sa pangat mo din. So, ayan, meron kayong sasatang kayo ng stockings, tas yung machine para mag-prevent ng blood clot. So, ayan, humihigpit siya, tas magre-release. Okay, so ano to, mag-isa lang ako. Ano siya, private. Yan. So, yun yung kagandahan kapag meron kang health insurance. Kasi, yung private. Kasi sila yung magpapalit. Tapos, meron din akong infusion. Pero matatapos na. Tapos, kanina, naka-oxygen din ako kasi, meron akong sleep apnea. Kaya nilagyan nila ako ng oxygen. Tapos, okay naman yung start. Actually, takot na takot ako nung umpisa. Kasi nga, due to COVID, you're not allowed to have anyone else. So, mag-isa ka lang. So, I went in there. Umpisahan natin para masaya. So, pagpasok mo sa admission, tatawagin ka, tapos akit ka na sa surgery waiting area, tapos i-interviewin ka doon. Pagkatapos ng interview, i-check lang yung mga allergies mo ganyan. Tapos pag pupunta ka na sa isa pang waiting area, pagbibihising ka na nila, so bibigyan ka nila ng paper bag. Nandun na yung gown mo, yung coat mo, yung socks. Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Compression stockings pala. Tapos yung cover mo na, shoe cover. Tapos antay ka ulit doon. So nandito ako ng 6:30. Pero natawag ako mga 10:40 na. So gutom na gutom. Sorry. Nobok. So, ayan. So, natawag ako ng 10:30 na. So, gutom na gutom talaga ako. Tsaka, uhon-uhon na ako kasi bawal kumain. Bawal uminom. Parang nag-start yung 8 o'clock yung last na kain. Hi! Let's just go. Okay, so, gutom na gutom na ako. So, nung pinuntahan na ako, actually nakatulog na nga ako, tsaka nakatapos na ako ng rosary bago pa ako natawag. So, yun, nung tinawag na ako, dinala na ako dun sa isa pang waiting bay. Pero, hihiga ka na sa bed. Tapos, kinausap na ako nung surgeon, nung assistant, tapos yung anesthesiologist, gano'n. Actually, anesthetist yung tawag nila dito. Ayan. Anyway. So, yeah.
They changed my line. I thought it's just one that I need to have, but I need to have it until tomorrow. So anyway, so they took me in the theater, and then because they had to do it slowly with me because they know I had a very bad experience when I had my daughter Sophia. So every procedure they're actually telling me like step by step. Like if they stand next to me, they will be like, I'm not doing anything, okay, I'm just looking at this side, something like that. So talagang nakinig sila sa akin nung sinabi ko na ganito yung naging experience ko. Bigla na lang akong meron na pala ako nung anesthesia, ganun. Nakinig talaga sila sa akin. So kanina talagang bawat ginagawa nila sinasabi nila sa akin. So yung huling recall ko ay sinabi sa akin na mag-i-inject siya. Tapos sinabi niya sa akin na nailagay ko na yung anesthesia, hinga ka lang malalim. So binigyan ako ng oxygen. So 2 inhale, deep inhale, tapos yun na, wala ko naalala. Tapos ginigising ako ng nurse. And sabi niya nga, ayun, sinabi niya na sobrang tulog na tulog daw ako kasi 1 hour na akong tulog sa recovery room, hindi ako nagigising. Kaya kailangan na nila akong pwersa yung gisingin. Tapos nilagyan ako ng oxygen kasi nga yung sinabi ko earlier, meron daw akong sleep apnea, so nagsusnore daw ako. Tapos dinala na ako sa room, ganun, tulog pa rin. Nagigising ako salitang konti, tapos tulog ulit hanggang sa nagising na ako talaga mga 3 PM na. Thank you sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-leave ng sa Facebook ko. Salamat. Hindi ko kayo lahat masagot. Ang hirap eh. Kaya nagganto na lang ako. Nag-video na lang ako para isang na lang. Maraming salamat. And ito nga, sinishare ko itong experience natin sa inyo. Para masaya, di ba? Tapos, in-expect ko is, shared room. Pero nilagay nila ako sa private room. Siguro dahil na rin sa COVID. Which is good. Kasi I have my own, bathroom. Anytime gusto kong pumunta, makakapunta ako. Tapos, hindi pa ako manaanto kasi nag-COVID. Pero nakakain na ako. Regular diet na ako. So, medyo inuubo lang ako. Kaya tumatayo-tayo ako eh. Umuupo ako. Tapos, yun lang, nakakasad kasi wala akong kasama. Hindi kagaya sa atin, pwede matulog yung buong pamilya mo sa room. Dito, kasi nga dahil din sa restriction. Pero ang good news, uwi na ako bukas. Hindi ko lang alam what time, pero sa umaga. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi. Look after your health. Maswerte lang ako kasi by accident nakita siya. So, yun pa rin yung bright side. So, hopefully, yung sa pathology is hindi siya yung cancer talaga. Lang siya. Buko lang. Diba? Para happy. Ingat kayo palagi guys. And marami akong i-upload na videos. Actually, nung sinag ko yung memory ko, ang dami ko palang videos na hindi ko pa na-upload. So, gagawin ko yan. Unti-unti gagawin ko. Okay? Ingat kayo palagi. And salamat sa mga prayers niyo. Kasi lahat naging maganda. So, talagang inalagaan ako ng mga doktor, ng mga nurses dito. Shout out sa St. Andrews.
War Memorial Hospital in Brisbane. Everyone was so nice. There was one lady, I'm so bad I didn't get her name, but she's from an agency, Free Choice Agency, and nag-alaga sa akin kanina. Sobrang bait niya. Bata pa siya. Siguro single. Wow. Sayang lang hindi ko siya nakuha yung name. Tsaka hindi ko siya nasama sa video. Yeah. Yun. Ano pa bang masasabi ko? Wala na akong masabi. Sa family ko, oh my God, sobrang salamat. Dahil talagang nakasikaso nila ako. To my boss, Caroline. I don't know if she will see this. Pero salamat. Thank you for understanding me. Nung ano pa lang. Mula nang umpisa na nalaman ko may sakit ako. She was very understanding. Kahit sa pag-aaral ko, sobra yung support. Kaya, thankful ko na may mga ganang tao na nakapaligid sa akin. Mga kaibigan ko sa pag-check sa akin, kay Caritza, kay Jen, salamat sa inyo. Thank you sa inyong lahat. Yung family nyo, parang family na namin dito sa Australia. Kaya, maraming salamat sa kapatid ko. Sa mama ko, natakot dahil nagsasalita ako. Tsaka sa mga kapatid ng asawa ko, kay Ate Margie, Ate Mayan, kina Boycie. At sa mga pinsan ng asawa ko, maraming salamat sa inyo. Dahil nagkaroon ako ng family sa inyo. Thank you guys. Pahinga na ako. Sobrang na yung drama ko. Ingat kayo palagi. Bye bye. Quarters. That's the last one. That hurts, the last one. Yeah, that last one, there's a tiny bit of swelling just at the end. Okay. So I thought that one might hurt. Sorry. That's okay. Hey guys, so she's now doing she removed the staples. So it looks scary. It looks like, did he cut that or is that a drawing, the one on top? Just above? Is that one there? Is that a cut and then he did it another, or is that a drawing? No, it must be a drawing. Or do you mean up here? In this one, I'm sorry, that Sorry. one. Because there's two lines, I can see two lines. Oh yeah, it looks like... No, I think that's maybe just drawn. I think there's only the one cut. Yeah.
that's it. He wants it left open just with the steri strips on. So I know it looks very strange, but Okay. that's So what he when I wants. shower, it's okay to get wet? Just dab them. Okay, I don't And need to then- remove these? No, they will come off themselves when they're ready. Okay. So if they start to peel away, that's fine. Okay. But yeah, other than that, you can be. Okay. Yay. And when did he say he wants to see you? again? After 6 weeks. Yeah. Yeah. But if you've any concerns at all, you just give him a ring. Yes. Sorry. That's a bear. There we go. Get rid of this one. Sorry, this one's quite sticky. Not all the any tissues, but there's been a few recently. And it's not very nice. There we go. Yay. I'll get you to Thank hold you. a little bit of pressure. But not just so. Hello, Taray.